Kaya kayo ng resolusyon, nag-hearing ba? Hindi po, teka muna, Manong Ted. Yung parang sabungan. Magandang araw mga kababayan at pag-uusapan po natin itong patungkol sa naging interview ni Manong Ted Filon dito po kay Valeriano. Minsan si Ted Filon ay umaatake rin kay BP Sara, pero siguro maintindihan natin dahil hanap buhay nila ito. Pero dito tayo kay Valeriano mga kababayan natin. Okay? So, si Valeriano ay nagkautal-utal na nga habang nagpapaliwanag dito kay Ted Filon patungkol sa kanyang proyekto diyan sa Sunog Apok na hindi gumagana. Na binabanatan siya ngayon ni Mayor Isko at ang kanyang palusot. Proyekto daw ito ng nakaraang congressman. Nung tinanong nga siya, anong taon naging congressman yung sinasabi niya na proyekto ito? 2018 pa po. So naging congressman daw siya 2019. Hanggang ngayon, ilang taon yan? Dalawang termino, 6 na taon. Hanggang ngayon hindi niya napagana. So malinaw na wala po siyang ginawa sa kanyang buong termino. Okay, pakinggan natin ito mga kababayan . At alam nyo, marami pong kontrobersya na nakikita po itong administrasyon ni Mayor Isko ngayon dito sa mga kongresistang ito. At yung mga yan ay pakakasuhan po sila ni Mayor Isko. So, mapuputol yung tapang at yabang ng mga kongresistang ito na namamayagpag ng administrasyon ni Lacuna at mga nakaraang administrasyon. Swerte lang sila siguro nung panahon ni Presidente Duterte, ay hindi po nasilip itong mga proyekto nila na hindi gumagana. Ngayon lang kasi nga sobrang dami ng baha at walang flood control na naipa-implement itong si Bongbong Marcos at mga kongresista. Sabi nyo kanina, nagkaroon kayo ng hearing kaninyo. Anong hearing yon? Talaga bang nag-hearing ditong Committee on Good Government and Public Accountability? Hindi po. Metro Manila Development. Yung nga po. So our point is, Congressman, kung may nakita kayo na pagkakamali dito ng kontratista, binayaran na, hindi pa nagagamit, tapos popondohan pa ng dagdag to reap. Imagine nyo, kung nakikita nila na may anomalya sa mga naunang kontrata, bakit pa papapunduhan ulit? Hindi pa nga natapos yung sa kontrata, tapos pupunduhan ulit. Diyan pa lang obvious na. Talagang kumita itong si Valeriano sa kanyang proyekto na yan, mga kababayan po natin. Kaya hindi niya masisi si Mayor Isko, Ngayon, ang sinasabi niya, kasalanan daw ng vlogger kasi yung sinisisi. Kasalanan daw ni Yorme kasi siya daw po yung sinisisi. Sino po? Di ba? Yung sisihin, mga kababayan, siya po yung may hawak ng proyekto na yan. Di ba? Alam niyo kung bakit hindi nila napapagana yan? Kasi bising-bising nga po itong attack dog na ito ni Martin Romualdez, itong si Valeriano sa pag-aatake kay Vice President Sara, at ganon din po kay Yorme, ganon din kay Tatay Digong. Kasama kasi ito sa mga Quadcom, sa Tricom, sa Committee on Good Governance na binuo para sadyang banatan, tirahin at maghanap ng kung ano-anong mga ebidensya, kasinungalingan laban po sa mga Duterte. Siyempre, sinabing Duterte, kasama po dyan si Tatay Digong. At the same time, itong si Vice President Sara. Ay ang kanilang distrito, napabayaan talaga. Kasi hindi nila tinrabaho ang kanilang distrito. Mga Duterte ang kanilang trabaho. Kapalit ng bilyon-bilyon na sinusuhol sa kanila. Hindi nila madinayan kasi sinabi na yan ni Toby Chanko. Non-performing pumping station. So talagang isipin mo, ano ba itong DPWH na ito? So ang punto ho is, kung gusto ho ninyong maitama ito, ang appropriate committee na ay yung committee po ni Congressman Chua na public accountability. Kaninyo naghain kayo ng resolusyon, nag-hearing ba? Hindi po, teka muna, Go ahead, sir. Go ahead po. Go ahead. Noong July 1 po ako nag-ahin ng resolusyon regarding dito sa pumping station na to. Kaya po kung iniisip niyo po bakit noong 2022 hindi kagad ako nag-ahin ng resolusyon. Bakit nga nag-file? Dahil umaasa po ako na gagawin nila ito ng ganong kabilis. Ako po hindi rin po ako technical pagdating dito sa engineering. Opo. Okay, at sige. Yung funding. Opo. Go ahead, sir. Go ahead po. All along naman po, mula noong 2023, nakikita ko naman ginagawa nila yung pumping station. Yung po ang katotohanan na ginagawa nila, hindi nila mapatakbo. Bakit kaya? Ba't yung mapatakbo yan?
Hindi po ako technical, Ted eh. Kaya nga nung nitong bumagyo ulit, di ba napapansin po na, kaya nitong bumagyo ulit, bumaha na naman yan. Sa matter of fact, last year po, noong 2023, patapos pa lang yung Bitas pumping station. Sa kabila ho yun. Okay. Sige po. Tumawag na ako sa kanila at binuksan nila yung Bitas, medyo naibsan. Kaya lang itong sunog atong pumping station. Grabe no, hindi na gumagana pero hindi inaksyonan. So talagang defective. Okay, sige po. So yung July na binabanggit yung resolution. Sige po lang po itong si Ted Pailon. Pero babanat na nga po, no? Dahil po, obvious naman na talagang kasinungalingan. And ngayon, ang ginagawa nitong si Valeriano, no? Ay gusto magpa-media interview. Contact sa media, nagpapa-media interview sa iba't ibang TV station, midstream media. Kasi nga po, gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Pero wala na. Mga babayan. Sirang-sira na po yung pangalan nila ngayon. Diba? Ano yun? Resolution saan, kanino, at anong taon? Sige, banatan nyo, Ted. Ito po, 2025, pagpasok ko ng Congress. Okay. So, ano po ang resolution ninyo nitong July ng 2025? Ano po laman, Congressman? To investigate po yung pumping station tsaka yung flood control na nangyayari. Imbestigahan yung pumping station at flood control. Isa lang mo na yung pasimuno dyan. 35-40% no, nakat kong nila dyan. Tapos, nilinisin na nila yung pangalan nila. Panood nyo naman yung hearing kahapon, di ba? Lahat sila kanya-kanyang suggestion, ang tatalino, ang kagaling, eksperto no, sa pagpapatupad ng flood control, eksperto kung paano solusyonan yung baha. Ang kulang lang, implementation at ang kulang lang, no, hindi nila mabibitawan ang pundong nakukuha nila. Sige, tuloy natin. Yari ka kay Yorme. Actually, hindi naman po ako nakasiro sa sunog atong pumping station. Nakasiro ako talaga doon sa baha sa pumping station na gumagana. Dahil according to them, yung nag-ooperate at nag-maintain, kumpleto naman daw. Pero bakit ang daming baha sa Metro Manila? Bakit nga? Ihawak nyo po yan eh, di ba? Kasi busy po sila sa pagnanakaw. Busy po sila sa paggawa ng kung ano-anong proyekto na mapagpirahan. O ito, tingnan mo itong proyekto ni Valeriano, no? Tingnan mo itong nasa gitna, mga kababayan po natin. Plaza yan, no? At historical na plaza yan, mga kababayan natin. Mukhang sabungan na, oh. Ginawang mukhang sabungan ni Valeriano para lang kumita ng ganito. Ganyan sila kabisi. So, kung hindi na gumagana ang pumping station, hindi na nila mapagkitaan, no, wala na yung pera dyan, pabayaan nila. Ganito yung nangyari ngayon sa ating bansa, no, kahit saang parte ng ating bansa. Kapon ang tatalino po nila pagdating po sa hearing ng flood control. Pasalan niyo po Plaza del Piero. Ayan, Plaza del Piero po. May marka ng national, parang heritage. National heritage, so. Andun pa yung rebulto. Ginawang parang sabungan. Ginawang sabungan ni Valeriano para kumita lang, mga kababayan. Sa District 2. Sino nagpagawa? Tingnan niyo yung nakapangalan doon, kahit burahin pa nila. Nakapangalan yung pangalan ng congressman. Yan, Congressman Valeriano. May iya ka naman. Sa kala ko nga, Plaza Valeriano na yun eh. Hindi na Plaza del Piero, Plaza del Valeriano na. Plaza del Piero yun eh. Ibang klase talaga. Ibang uri itong mga to. Totoo lang. Kung makapag-imbestiga kayo na ibang tao, sarili nyo, ayaw nyo imbestigahan. Di ba? At saka kalaunan, malalaman ng tao. Yung mga pabahay natin, Diyos ko. Sabi ho nyo Nako po, mga kababayan po natin, no? Mukhang marami pang kakalkalin itong si Mayor Isko dito po sa mga magnanakaw na mga kongresistang ito. Nanalo nga kayo, pero pucha, no? Ngayon yung mararamdaman na mukhang mabuti pa na natalo na lang kayo. At dito natin ngayon makita, no, mga kababayan po natin, na mas malakas pala yung mga mayor kaysa mga congressman. Kumbaga, kung sa power or kapangyarihan, no, mas malakas pala yung mga mayor sa mga syudad kaysa mga kongresista, no, lalo na dyan sa mga urban, highly
urbanized city. Manila, Quezon City, no, Pasig, Makati. So, mas malakas pala dapat, mas makapangyarihan itong mga mayor. Pero napapansin natin sa ibang syudad, no, sa ibang syudad na may mga congressman, ay mukhang kontrolado yung mayor. So, ibang klase po itong si Isko ngayon, mga kabayan po natin. Talagang binabangga niya po itong mga buaya dyan, no? Mga veteranong magnanakaw. Veteranong magnanakaw sa Maynila. So, iniisa-isa niya po, no? At grabe, ang ginasusan ng milyon-milyon na pinapabasag niya dahil hindi sumusunod sa batas, no? Imagine mo, ang mga kongresista na gumagawa ng batas, sila yung lumalabag. Kalsada, pinatayuan ng barangay hall, daanan ng tao or footwalk or sidewalk, pinatayuan ng barangay hall na halos 1.5 meters lang yung lapad. Pinataas lang ng pinataas at pinahaba ng pinahaba. Kaya lagot sila ngayon, no? Kay Mayor Isko Moreno. Pumping station, 2019 pa, hindi gumagana. Hanggang ngayon, hindi gumagana. Walang ginawa si Valeriano. Dali ka dyan. Madadali ka. So yan na po yung ating update, mga kabayan po natin. At syempre bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. Comment na, mga kabayan.